beloved Boss Mike Cervera. Puntahan na agad natin ito. Oo. Eto daw mga kababayan, ang Kongreso, mga kababayan ay pugad daw ng hatiran daw ng babae. So pag hinahatiran ng babae daw, mga kababayan, syempre bengbangan 'yon, di ba? So ganun ba 'yon? Nagbebengbangan sila sa Kongreso? Itong pinapakalat ni Mike Defensor, mga kababayan, mahirap ito, na sinasabi naghahatid daw di umano ng mga chika babe. Etong hindi lang pera, hindi lang mali-maleta daw na pera ang hinahatid ng mga kargador, pati daw mga pokpok. Kita nyo mga kababayan, panoorin natin Makinig! Sa ano, linawin po natin. Oo daw. Linawin po natin kung sa house nagdadala ng babae? Yun ang sabi balat Kong Mike. Kita nyo mga kababayan, sa sagradong lugar kung saan ang Kongreso ay nililimbag ang mga batas. Diyan po nag-uumpisa. Nalimbagin ang mga batas natin na siyang ating tuntunin. Mga kababayan, meron silang pinapakalat, Gloria Smooth, na ang Kongreso, na ang House of Representatives ay dinideliveran daw ng mga girl lalo. Babae, mga kababayan, babae. Ganito ba? Ganito ba? Daming lumalabas na ganito ngayon mga kababayan Di ba? Maraming lumalabas ngayon mga kababayan na mga letrato na kasakasama si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo. Di ba mga kababayan? Marami yan Mga naglalabasan. Oo. Baka nga sa susunod, sa visit ng mga DDS, nila Argo, nila Leon Guerrero, nila Saldico, baka sa visit mga kababayan ilabas din yung mga litrato na kasama ko mga babae Kaya bago pa nila ilabas, bago pa nila alabas yung mga litrato na yan, mga kababayan, uunahan ko na kayo. Oo, Eto na. Unahin ko na mga kababayan para hindi nyo na kayo magtaka kapag nilabas na nila. Kasi may nag-send sa akin na litrato na nasa club ako at meron akong kalantari na 2 babae. Gusto nyo bang makita yon? Gusto nyo bang makita? Yun mukhang tinatarget na rin ako mga kababayan Gusto nyo bang makita? Kasi may nag-send sa akin, sabi sa akin, Boss Mike, pinapapost sa amin to paano ba? Magtropa tayo kahit naman na magkabila tayo ng panig, hindi ko kayang gawin sa iyo to. Pero yung mga kababayan ko, hindi ko kayang gawin na ipopost ko, sisiraan kita Kilala naman kita kita nyo mga kababayan ko, meron akong mga ganon, mga kababayan ko, na, ano ang ibig sabihin niyan? Gusto nyo ba makita? Ilalabas na nila ito mga kababayan. Kaya pag lumabas na wag na kayong magtaka. Papakita ko na yan mga kababayan kikita nyo yan? Nawala. Nasaan na? Yan! Ayan mga kababayan ko, kita nyo? Kaya pag nakita nyo, sabi ko nga kay Jen Angeles, pag nakita mo yan huwag kang maniniwala kita mo sinend ayan, Ai Chang tingnan mo naman puro, naku, Diyos ko. Isa na nga lang nasabi ko, sana totoo na lang.
Alam nyo, sabi ko, sana totoo na lang. Sabi ni Jen Angeles, baka naman totoo yan. Parang totoo dahil lagi ka sa club dati. Ewan ko mga kababayan. Tingnan nyo. Alam nyo na mga kababayan buti mas maliwanag. Alam nyo na AI lang AI lang yan mga kababayan Kita nyo? Naku, grabe talaga itong mga DDS na to talagang lahat na lang gagawin nila mga kababayan para sirain tayo. Ganon na sila kagigil sa atin mula nang tayo ay lumabas sa TV5, mga kababayan, marami na mga propaganda laban sa atin. Nako. Mag-ingat kayo baka sa susunod mga kababayan, kung sino-sino na yung mga gawin nilang mga litrato, mga video na ako kung ano-ano, wag niyong paniniwalaan. Alam niyo naman ang mga DDS yung mga ganyan madali nilang paniwalaan Di ba? Madali nilang paniwalaan pagka mga ganyan. Mga bobo Hindi nila alam kung ano yung totoo at hindi Di ba? Di ba? Di ba? So ayan mga kababayan sabi pogi daw ako. Mas pogi ako sa personal. Mas pogi ako sa personal. Okay na. So alam nyo na yan mga kababayan, tanggalin ko na Sana maging totoo. Sabi ko nga kay Jen Angeles sana maging totoo kahit isang gabi lang. Ay, nako! Ay tiyang kasama ako sa gagawan ng propaganda. Sa akin naman putang ina, kahit anong gawin yung propaganda sa akin Gusto nyo gumagalaw pa di ba? Abay, okay lang. Baka akala nyo maapektuhan ako sa mga ganyan. Nek-nek nyo. Hindi ako naapektuhan sa mga ganyan-ganyan. Gumawa na kayo ng mga hubot-hubad. Wala akong pakialam. Ilabas nyo na lahat ang inyong makukuha. Wala akong pakialam dyan. Gusto nyo, ako pa magbigay sa inyo ng mga sex video Di ba? Sabi ko, wala akong pakialam dyan. Kahit ilabas nyo, ako pa magbibigay, kayo maglabas. Di ba? Di ba Wilson na si Don? Naman. Sanay ako dyan. Puta ka na. Kapag ka nakita ko yung sarili ko, papalakpak pa ako, Maring Joji. Maria Cristina Eugenio. Papalakpak pa ako. Makita ko yung sarili ko, ay nako, sasabihin nyo na, nako! Diba? Jenny Ramos, Sir Mike, pupunta ba uli kayo dito sa Hong Kong? Oo! Pupunta kami! Pwede bang makituloy sa bahay ninyo? Baka naman mahal daw kasi ang hotel ngayon dyan Mula nang kinuha na ng China ang Hong Kong nagmahal na daw ang hotel. Grabe yan mga kababayan tanggalin na natin yan at talaga namang nako, ewan ko ba. Iba lang naiisip ko pagka ganyan. Dito na tayo sa pinagkakalat nila. Sa linawin po natin kung sa house nagdadala ng babae? Yun ang sabi balat Kong Mike, Coach Oli po, ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Nako. Di umano. Pero Senator Erwin, ginagawan ka na nila ng issue. Mula nang naging Blue Ribbon Committee chairman ka, 'di ba? Di ba? Parang prom night lang, JS prom yan Wait lang mga kababayan ko, Sir Mike, punta ka din dito sa Macau. Basta meron akong tutulugan. Kahit tabi-tabi tayo, okay lang. Ay, nako, karangalan ko sa akin yun na makatabi kayo. Ito na, tingnan nyo mga kababayan. Si Erwin Tulfo daw, ang nagpapadeliver ng babae
Diyan po sa House of Representatives. Oh. Nasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. Nako. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines maglalabas ng ebidensya patungkol dito? Ay, scripted. Maliwanag ito mga kababayan, scripted. Yung tanong pa lang na, eto bang bagong 14 Marines, kargador, etong bagong kargador, etong 14 na bago, sila ba ang may alam sa pagdi-deliver ng babae sa House of Representatives? Kita nyo mga kababayan, ano ba namang klaseng style yan? Pambata? Yung mga style yung ganyan, Diyos ko, halatadong scripted kayo. Yung mga ganyang tanungan, mga kababayan, syempre gusto nilang i-hype yung 14 kargador para maatat kayo, para gusto nyo marinig yung mga chismis nila. Gusto nyo kung ano yung sasabihin nila, kahit alam nyo naman na chismis lang yan, na walang katotohanan, syempre kayo, maaatat. Ano nga kaya? Mo talaga? Kabisado natin tong mga lakaran netong mga putang inan to. Puro ito mga kababayan, paninira na naman ang gagawin. Walang pagkakaiba kay Gutesa, siya 18 kargador, at another 14 na kargador uli, mga kababayan. Hindi pa nga natatapos yung usapin kay Gutesa. Hindi pa nga natatapos yung usapin sa 18 kargador. Na dapat busisiin muna lahat yung mga pinagsasabi nila. Kasi, kakasuhan pa nga sila. Kakasuhan! Bakit? Wala nga daw immunity. Ito nga daw po mga kababayan, pagpunta-punta nila riyan, sa hiring-hiringan, mga kababayan, may kaso pala yan. Sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines. Sundan ko na yung tanong dyan, Akong Mike. Baka pwedeng ma-interview yung mga babae. Naks! Hindi, para malaman lang natin. Kayo naman. Para malaman lang. Para daw ma-interview yung babae. Bakit hindi na lang yung mga alaga mo interviewin mo? Interview mo kaya yung mga alaga mo para malaman nila yung mga pinagsasabi nila. Yung isang alaga mo, dati, ang daming pinagsasabi nun, laban sa'yo. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Di ba? Ayun. Coach Oli and Banat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila Kasi, di ba mga kababayan, halatang chismis. Gagawa sila ng issue para mapag-usapan. Ganyan po sa social media Gagawa ka ng issue para mapag-usapan ka, para ma-hype ka, para magkaroon ng interest sa iyo yung mga tao. Gawa ka ng issue kahit fake news. Yan yung mga naunang mga influencer, mga kababayan, ng mga pinanonood ninyo. Ganyan ang mga style ng mga yan. Kunyari, mag-aaway-away para pag-usapan sila, nag-away si ganito, nag-away si ganyan. Pero scripted yun. Yung iba naman, kunyari may ibebentang ganito, na mahal, kunyari tatawaran, kunyari magkakasundo. Scripted yun. Totoo yan, mga kababayan. Yung mga iba pa, di ba? Yung mga nandiyan na, kunyari, nag-aaway-away sa ring, ganon, na-booking, na-scripted, hindi kumita yun. Di ba? Nasaan na yung mga boxing noon? Wala na kasi na-discover na for content only. Scripted lahat yun. Kayo naman, nagpapauto na nag-away si ganyan, punta kayo sa kabila, pag nagkita-kita yung mga nagtatawanan. Di ba? Naku mga kababayan, kilala ko lahat yan. Kilala ko lahat yung mga yan. Oo. Style nila yun
Hanap buhay nila yun eh. Go! Gawin nyo! Diba? O ano nangyari? Ito talaga naman, sumikat sila eh. Effective eh. Pero ngayon, kung gagawin pa yan, siguro yung mga matatanda na lang ang mabibiktima. Yung mga Gen Z, hindi na mga kababayan. Hindi na. Yung mga matatanda na lang ang kanilang mga mga binibiktima nitong mga putang inan to. Tingnan nyo mga kababayan, meron ba kayong makukuhang sagot dito? Doon sa nagdi-deliver daw kay Erwin Tulfo ng babae, mga kababayan? Nako! Lalabas yan, chismis. Kasi Kasi actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Atty. Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Wala nga sa... alam nyo mga kababayan, ito ang problema. Kung wala sa affidavit nila, yung kwento na yon, napakadali lang ibulong na idagdag mo. Kunyari, nag-deliver ka ng babae sa Kongreso, kaya Erwin Tulfo, ha? Sa susunod yan, mga kababayan, nag-deliver na yan kaya Idol Rapi Tulfo. Kailangan nilang sirain ang kredibilidad ni Erwin Tulfo dahil katulad ni Ping Lacson na pinanggigilan ni Marcoletang pangit ang muka, mga kababayan, di ba? Ganun ang gagawin din nila. Sisirain nila ang kredibilidad ni Erwin Tulfo para hindi maimbestigahan yung mga sangkot na mga kakampi nila. Ang mga kakampi nila, tandaan nyo mga kababayan, ang mga sangkot sa flood control scam na pinipilit nila na maiway pa para hindi panggigilan at para hindi matuloy. Para yung mga senador na mga sangkot diyan sa flood control ay kumampi sa kanila. Kasi ngayon, di ba, sabi ko nga sa inyo, nanganganib si Sara Duterte dahil nga dito sa sinasabi na pababain na yung mga boboto dahil kulang na sila ng bilang sa Senado ay magiging 14 na lang o 12. Mababawasan ho yung 16 na bilang na mukhang papasok na ho yung 14 na bilang na boboto na magkukonvict kay Sara Duterte. Yan ang kinatatakot nila. Kaya lahat gagawin nila. Siraan ang Blue Ribbon Committee para hindi maimbestigahan. Sila Villanueva, sila Chis Escudero, sila sino pa? Si Marcoleta, sino pa? Yung Villar, yung mga yan, mga kababayan, maging si Loren Legarda. Ngayon, mga kababayan ko, mamaya may ipapasok ako rito para madurog na tong mga grupo ni Mike Defensor, Paano ko madudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila eh. Sa mismong kongreso pa, nagulat ako eh. Sabi ko, sa kongreso? Sa house? Daw. Linawin po natin, Kong. Kita nyo mga kababayan ko? Ang gulo-gulo ng kwentuhan nila, no? Diba, Elsa Brillante? Ang gulo-gulo ng kwentuhan nila. House nagdadala ng babae? Yun ang sabi Balat eh. Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Kita mo, ipapahamak mo pa sila. Di ba mga kababayan, gagawa ka ng intriga, tapos ipapasa mo dun sa mga alaga mo para sila yung mapahamak. Etong mga ito, demonyo ito. Kayong mga kargadores. Nagpapaniwala kayo dito kay Mike Defensor, nagsalita na nga mga kababayan, si Kerubin na ginagamit lang ng mga obstructionist, itong mga nagdi-destabilize ng gobyerno, itong mga kargadores. Kaya ang kita nyo, kung pag-aaralan nyo yung sinasabi, walang kasiguraduhan eh. Pero, magtataka kayo dahil si Mike Defensor, operator ito.
magaling ito mag-destabilize, magaling ito gumawa ng propaganda, propagandista, mga kababayan, ano? Kaya, magtataka ka, wala siyang ebidensya, sabi-sabi lang, binabanggit niya. Bakit, mga kababayan? Diyan na kayo. Diyan na ngayon papasok na talagang style, propaganda, tanim intriga, itong ginagawa nila. Pero kita ko nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa Mike? Kosa. Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi, di ba, merong diniliver na maleta. So, tapos ang understanding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, o sige, kailangan maleta at saka babae. Wait lang, maleta tsaka babae, mga putang ina nyo. Kung meron man na nagnenegosyo ng babae, ang pamilya ni Mike Defensor yun, mga tarantado. Sino ba nahulihan ng negosyo ay may aquarium? At nahuli ang akto na binibengbang yung mga napipiling babae, aber? Di ba yung pamilya niya, ayan na, nakita sa TV, sabi ng NBI, ang mga pamilya, asawa, anak ni Mike Defensor, ang siyang mga nahulihan ng mga babae na binibenta ang kipay. Di ba, mga kababayan? Sino ang negosyo ay nagbebenta ng kipay? Di ba yung pamilya niya? Siyempre, alam nyo, gamit na gamit talaga yung mga, ano dyan eh, kawawa naman, pakinggan nyo ito. Tingnan nyo mga kababayan, ito ho, may kredibilidad ho ito. Sino? Si Ariel Quirubin. Mga kababayan, hindi na ho nakakatiis eh. Nagsasalita na ho eh. Tingnan nyo. Wala nang naniniwala sa mga putang inang yan. Yan, yung mga yan, mga magtotropa na yan. Wala na ho. Pakinggan nyo. Naawa nga ako sa kanila eh. Kasi nagagamit lang sila. Nagagamit lang. Nakikita naman natin kung di ba? Naaawa na ho si Ariel Quirubin sa mga kargador, mga kababayan. Talagang alam ni Ariel Quirubin na nagagamit lang sila eh. Naawa nga ako sa kanila eh. Kasi nagagamit lang sila. Nagagamit lang. Nakikita naman natin. Nakikita talaga natin, boss. Kita nyo, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Severa.